At ang ginamit po niya dito, si MC at si Lassie, na pati nga ako ay nadamay dyan. Dalang sabi, ba't daw sila nandun? Baka daw ako magalit nang alam daw na kuraw ay magkakaaway sila. Baka daw magpalit ng naratibo, Romel. Ito naman si MC, parang uto-uto. Ginawa naman niya. At si Lassie rin, para rin uto-uto. Nagpa-PRRD at nagmura pa. At sabi pa, anong sabi niya? Baka daw magpalit ng naratibo. Wala daw tayo magiging content. Lassie, MC, lalo ka na MC. Maano ngang magpakatotoo ka? Ano ba sinabi mo kay Vice? Ano malay namin sa nangyari sa Palawan? Anong alam namin sa Showtime? Di man kami kasama dyan. Anong alam namin sa pagkakaibigan nyo? Anong alam namin tungkol dun sa Vice Comedy Club? Comedy ba? Kanino ba galing yung mga kwento? Mano nga wag kayo mag-reality check ka, Vice. Sa palibot mo lang ang mga ahas na tumutuklaw sa'yo. Pwede ba? Magtigil nga kayo. Magpakatotoo nga kayo. Anong content? Ano, inimbento namin yung kwento? Hindi kami nag-iimbento ng kwento. May binasa kami, alam mo yan, MC. Nako ha, wag na kayong mag-utuan. Wag na kayong mag-utuan. Wag nyo kaming gamitin. Okay? Nakakaloka. Isa pa yan sa pinanggagalaiti ko na, ano itong pinalalabas nila, MC at Lassie. Sinungaling kayo, gumagawa ka lang ng kwento. Nagpagamit na naman sila kay Vice, na halata naman na ginamit ni Vice. Oh, alam mo Marichu, ang ginawa nga niya, nagpaka-play safe siya, di ba? O silang dalawa lang. Ang naipit, yung dalawa uto-uto. Walang diba? magawa. Walang magawa. Akala ko ba, kaya ka lang nakapagkasundo work na lang, work relationship, wala nang pagkakaibigan, MC. Ano to? Di ba? Magpakatotoo nga kayo, mga bakla. Tapos yung dalawang bakla, Bea. Sabi pa ni MC at ni Lassie, Diyos ko day, mahiya kayo sa mga kaluluwa nyo, kayong dalawang bakla kayo. Nakakaloka kayo. Nako, hindi kami naghihingi ng pasasalamat sa ginawa namin na pagtatanggol sa inyo. Pero wag kayong nang iiwan ng mga tao sa gitna ng laban. Pero dapat kasi hindi na kayo pumunta. Bakit? Pumunta kayo, tingnan mo. Nalaman tuloy nilang magkakabati tayong tatlo. Malulungkot na naman si Christy. Masisira yung narrative ni Christy na magkakaaway tayo. Huwag kang mag-alala. May magtatanggol sa atin. Sino? Sino magtatanggol? Bea, you handle it. Gotcha. Sabi tayo ni Ate Bea. Yes. Siya nang bahala. Magdadasal lang tayo. Kasi nga, di ba hindi lang naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang pinaglaruan sa kanyang konserto. Pati ang sitting president, si PBBM, ay talaga naman pong pinaglaruan din. Kaya lang hindi masyado nag-iingay na gaya ng DDS ang mga PBBM supporters. At ang ginamit po niya dito, si MC at si Lassie, na pati nga ako ay nadamay dyan. Dalang sabi, ba't daw sila nandun? Baka daw ako magalit nang alam daw na kuraw ay magkakaaway sila. Baka daw magpalit ng naratibo, Romel. Eto, Romel. Dalawang araw yan, Dalawang araw yan content niyan. Friday and Saturday. Araw yan, hindi siya nagpalit ng damit, yung blue and white. Pati yung yung gano'n, kay Christopher Bean, gano'n yung content. Market lang niya sa entablado si MC at si Lassie. Anong ginawa niya kay MC? Pinangiwi-ngiwi niya, ang mukha, hinawakan pa niya. Alam naman niya na yung issue ng droga, di umano, na gumagamit ang Pangulo, yun ang issue na talagang sinasansala at nilalabanan, ipinagawa pa. Ito naman si MC, parang uto-uto. Ginawa naman niya. At si Lassie rin, para rin uto-uto. Nagpa-PRRD at nagmura pa. At sabi pa, anong sabi niya? Baka daw magpalit ng naratibo. Wala daw tayo magiging content. Lassie, MC, lalo ka na MC. Maano ngang magpakatotoo ka? Ano ba sinabi mo kay Vice?
Anong malay namin sa nangyari sa Palawan? Anong alam namin sa Showtime? Di man kami kasama dyan. Anong alam namin sa pagkakaibigan nyo? Anong alam namin tungkol dun sa Vice Comedy Club? Comedy ba? Kanino ba galing yung mga kwento? Mano nga wag kayo mag-reality check ka, Vice. Sa palibot mo lang ang mga ahas na tumutuklaw sa'yo. Pwede ba? Magtigil nga kayo. Magtakatotoo nga kayo. Anong content? Inimbento namin yung kwento? Hindi kami nag-iimbento ng kwento. May binasa kami, alam mo yan, MC. Nako ha, wag na kayong mag-utuan. Wag na kayong mag-utuan. Wag nyo kaming gamitin. Okay? Nakakaloka. Isa pa yan sa pinanggagalaiti ko na, itong pinalalabas nila, MC at Lassie. Sinungaling kayo, kumagawa ka lang ng kwento. Nagpagamit na naman sila kay Vice na halata naman na ginamit ni Vice. Alam mo Marichu, ang ginawa nga niya, nagpaka-play safe siya, di ba? O silang dalawa lang. Ang naipit, yung dalawa uto-uto. Walang diba? magawa. Walang magawa. Akala ko ba, kaya ka lang nakipagkasundo work na lang, work relationship, wala nang pagkakaibigan, MC. Ano to? Di ba? Magpakatotoo nga kayo, mga bakla. Di ba? Si MC walang dangal, kain ng suka, sabi ni Jamie Dasha, walang dangal. Ay nako, pag-ibig na walang dangal. Okay. At eto, ano pa ba yan? Ano bang sabi nila dito? Nako, ang dami-dami nag-ano dito. Nako, MC, wasak na wasak ka dito. Saludo ako kay Regine Velasquez at hindi siya nakisali at nagpagamit sa kabastusan. Sabi niya, Agachu, mabuti na lang, di ba? Mabuti na lang. Pero may text si Randy Balaguer, ano to? Nay, the writers, brainstormers, production, and artists on that concert should have focused on talent, entertainment, and clean fun, not on mockery. Sina Regine at Ogie ay Kristiyano. Sana masabihan man lang yung isa na mag-focus na lang sa dancing at singing, not on comedy bar kind of humor. Sabi ni Randy Balaguer. Alam mo, anak, kahit naman sabihan nila si Vice, si Barumel, Diyos ko, sino pinakikinggan yan? Wala naman siyang pinakikinggan, di ba? Di ba? Ganoon talaga pag nasa entablado. Pag nasa entablado na yan, wala nang kung hanggat maaari, susuyudin niya lahat. At saka, wala siyang pinakikinggan, kundi yung gusto lang niyang sabihin. Anong sabi ng mga PBBM supporters? Maghintay lang tayo, wait lang tayo ng tamang panahon. Kung ang Titanic nga na unsinkable daw lumubog, ang mga personalidad pa kaya ang hindi malaos, yun ang kanila. Yun ang kanilang sinasabi. Okay, nagpagamit si Lassie at si MC, magpakatotoo nga kayo. Inis din ako sa dalawang yan. Sabi ni Tita Nene Olanday. Okay, at eto pa. Tita Ace ng Pet Market, isama mo nga sa mga panindang aso dyan yung mga baklang hindi totoo. Di ba? Di ba naman? Okay, at eto pa. Dito na po. Okay. Teka, babasahin ko lang to Kapatid na Christy at Romel, magandang tanghali na ko, Vice, mag-iingat. Baka mamaya sugurin ka ng mga DDS. Sabi ni Tita Sofia Angeles. At sabi ni Tita Julie Paras, napakabastos naman talaga ng bunganga ng tikbalang na yan. Hihintayin ko na lang mag-rest back sa kanya ang lahat ng mga batong ipinukol niya sa mga taong sinaktan niya. Boom, panis, sabi ni Tita Julie Paras. Si Senador Marcoleta nga, pinakialaman din di ba? Magsalita ka, sabi nga nung isang araw ni Randy Balaguer, kung ipinanganak ka, na kasing ganda ka ni Christine Hermosa. Pati ibabato mo kay Senator Marcoleta, nakaupong senador, yung bako-bako mong mukha, nung makita yung tsaka picture mo. Di ba? Wala talaga respeto. Wala. At yung lagay na yan, hindi ka pa napapatawad ni Jessica Soho sa ginawa mong panglalaro sa kanya ilang taon na nakararaan, pero umaribo ka pa rin. Wala ka talagang kadala-dala. Wala kang pinakikinggan. Yun lang yun. Kapag ipinadedeklara siya na persona non grata sa isang lugar, seryoso yan. Hindi na biro ang galit ng tao. Sa kaso ni Yokaba, marami ang hindi natuwa dahil malinaw na lumampas siya sa linya
Kaya huwag na nilang tangkain na dalhin pa ang concert abroad dahil siguradong langaw lang ang manonood. Sabi ni Juris Dr. Channel. Oh, ayan, Lumawak na. Oo. Ang dalawang alipores niya ay nananatiling anino ng hayop na kabayo. Dapat sa kanila sama-samang hambalusin ng durian. Okay, durian yun sa mukha. Sabi ni Bradley Guevara. Oo, ayan na. Nako, itaga mo sa pader, di ka magkakajowa or asawa kung wala kang pera. Magpakatotoo tayo. Kaya ka pinatulan kasi may nahihita sa'yo. Real talk lang tayo, sabi ni Rain Cortez. Rain Cortez? Galit na galit. Ay, DDS Rain! DDS Rain! Oo, katigit niya dati. Yan, natatandaan ko, Rain! Oo, totoo. Si MC kasi ang daming bayarin, kaya kakainin niya ang suka niya para ma-maintain ang lifestyle nila. Sabi ni Jamie Dasha. Ayan, naungkat na pati mga bayarin. Okay. Two-faced friends, spotted, period. Sabi ni Dan Clavesillas, di ba? Oo, totoo to. Ako naiinis ako sa mga taong nagsasalita na may dalawang dila. Di ba? Isang nakaharap, isang nakatalikod. Sana kung ano yung sinasabi nyo ng patalikod, kaya nyo rin sabihin ng harapan. Pinagaganda nyo ang inyong imahe, wala na kayo. Sa susunod na mangyari sa inyo yan, wala na kaming pakialam. Di ba, Romel? Correct. At saka anticipated na ito mangyayari sa kanilang to. Kasi habang nagjo-joke sila, bumabanggit sila, naku, natatakot na ako, bakit ko pa ginagawa ito? Yan ang mga ginawa. Mga adlib na yun, nakakatakot. Ano mga ganun sila. Kaya alam nila to. Hindi ko dapat makalimutan ito. Nandun si Bea Alonso sa audience. Kasi inano na naman nila, yun na namang demanda. Sabi niya, may magtatanggol sa atin, sabi ni Kabayo. Si Bea Alonso, alam mo, pupurihin ko sa Bea Alonso kasi ang ginawa niya, parang gumaganon siya. Parang ano ba? Huwag niyo ko lang siya, kinaswal niya lang yun. Parang kinaswal niya. Parang umiiwas siya. Ganun ang taong nag-iisip. Di ba? Hindi nagpapagamit. Yun. Ay Vice, walang forever sa mundong ito. Karma is real. Lulubog din ang araw. Tama, ang araw nga po lumulubog. Nagtatago sa likod ng mga ulap. Di ba? Gumagabi. Plastic pala yan. Dalawang bakla na yan ay nakakainis. Poker face. Sabi ni Dean Ignacio, alam nyo, marespeto kami sa mga Becky, lalo na ako. Ang karamihan po ng mga anak-anak ko, puro Becky. Ang lakas po ng aking pagrespeto sa LGBTQIA plus community. Mahal na mahal ko ang ladlad, mahal ko ang lahat. Andiyan si Ambet Nabos makakapagpatotoo kung paano kong inorish at mahalin ang mga bakla kong kahanay. Pero ang mga bakla na walang paninindigan, dapat sa kanila hindi na sinusuportahan. Hindi talaga dapat. Grabe. Ay nako, basta. Kabsatlin Darapadas, maraming salamat sa text. At sabi ni Jamie, tama na yung reaction ni Bea. Napansin ko rin yon. Kasi legal matter na ayaw niyang madamay. Sabi ni Jamie Dasha, ang daming tumawag sa akin dito, tungkol dito kay Bea, napakarami. At nakita ko po mismo yon. Kaya kahit pa sino magbulong sa akin na birahin si Bea, wala akong gagawin. Kahit sino magturo sa akin na purihin si Bea, gagawin ko dahil nakita ko. Yun. Parang umano siya Tapos yung dalawang bakla, Bea. Sabi pa ni MC at ni Lassie, Diyos ko day! Mahiya kayo sa mga kaluluwa nyo, kayong dalawang bakla kayo. Nakakaloka kayo. Nako, hindi kami naghihingi ng pasasalamat sa ginawa namin na pagtatanggol sa inyo. Pero wag kayong nang iiwan ng mga tao sa gitna ng laban. Kung wala kami nun, nasaan kayo? Di kayo ang binurok-burok kayo ng mga tagahanga ni Vice Ganda. Nakabalansi lang naman yung inilatag natin At saka sabi nga marami naghahanap nung kapanahon ng kasagsagan ng ang intrigang yung MC Lassie, walang paliwanag si Vice Ganda. Wala, tahimik siya. At saka walang masyadong nambas sa atin. Kasi naniniwala sila na ang mali noon ay si Vice Ganda, di ba? At si MC at si Lassie, kuning-kuning na hindi kumikibo, di ba? Alam mo na, paawa effect, di ba?
O, patahimik, tahimik. O, ano ngayon, mga baklush. O, di nagkasundo-sundo rin kayo. O, birds of the same feather can make a feather duster. Yun na. Nakakaloka kayo. Sabi ni John. Aha. Nako, teka lang, babasahin ko lang. Mahirap na, di ba? Okay. Ayan, si Caballo, super bass until now. Dahil sa pag-mention niya, patama kay Tatay Digong nung nag-concert, puro recycled naman ng jokes. At bakit pa raw kinuha ng McDonald's yan at as endorser? Nagmumura naman daw, parang hindi magandang ehemplo sa kabataan. Hay, sabi ng aking anak-anakang si John P. At ito na, di ba, lumalabas ngayon lahat ng mga indoors, lalo na ang McDonald's na binabanggit nila na gamit dito sa ano daw dapat ang gawin ng McDonald's. Kailangan daw umaksyon ang McDonald's. O hindi daw sila kakain, lahat ng mga supporters ngayon, hindi muna sila kakain ng McDo hanggat si Vice daw ang endorser. Alam mo yung yung cancel syndrome na yan. Totoo po yan at napatunayan natin na ilang oras lang pagkatapos ng konsyerto niya, pinaglaruan niya si dating Pangulong Duterte na bawasan ng 1 million ang FB supporters niya. Hindi pa po yan kalata, ilang oras pa lang po yan. Paano kapag nagkasama-sama sila at ganyan ang kanilang maging desisyon? Nakakatakot talaga ito yung mga ngayon. Kitang-kita mo agad ang epekto. Nakakabahala ito parang sandali. Dapat yung mga nag-endorso, binabalanse nila ang kanilang mga sinasabi at ginagawa. Kasi hindi pwede yung ganyan. Yung sinaktan niya, talaga namang hanggang ngayon ay nandito at nananawagan na para mapabalik ang kanilang mahal na Pangulo dito sa ating bayan. Tapos, ginawa mong laruan, pinaglaruan mo. At dapat PBBM, pinaglaruan mo rin, pangiwi-ngiwi si MC. Oo. At saka sabi pa nila, dapat naging aware siya sa mga jokes na dapat iniisip niya, kung meron siyang binabardago, iniisip niya, yung mga supporters ko, dapat mga supporters ko, hindi naman lahat to pumapanig sa isa, dapat hati ito lahat kaya dapat lahat ng jokes ko pang general, wala dapat akong masasaktan para pag natapos ang show ito, wala akong problema na bukas. At saka, clean fan. Clean fan, di ba? Tama si John Pamintuan pang comedy bar yung ginawa niyang approach doon sa gabi na yon, di ba? Sobra. Pang comedy bar. Sabi ni Marichu, Formation Espiritu, MC at Lassie, wag muna kayo lumabas ng bahay nyo. Baka maanod kayo sa baha. Kasi nga, lehitimong mga orokan kayo, mga peste kayo, nanggigigil ako sa inyo. Paggamit pa more. Sabi niya, ay mga plastic kasi mga orokan daw.